Hi everyone! Good afternoon! I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys. Pag-uusapan natin ngayon. Grabing pasabog niya. Kung sino to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapang Miss International tayo ngayon. So, kahapon nga, naganap na ang coronation night ng Miss International na kung saan naman, nakita naman natin ang ating pambato na si Nicole Borromeo ay talaga naman pumalo ng bonggang-bongga. Diba? So, yon. So, syempre, lahat tayo ay natuwa sa performance na ipinakita ni Nicole Borromeo dito sa competition. So, marami nagtatanong sa akin, kamusta para sa akin daw yung performance na ipinakita ni Nicole? Syempre, amazing, fantastic. So, she's great. She's doing well talaga. So, nakita mo na kung gaano siya ka-prepared. Kung ikukumpara mo siya syempre sa nakaraang taon natin, upgraded ang Nicole Borromeo. So, parang feeling ko dito, natuto si Nicole doon sa experience ni Hannah Arnold last year na, kasi di ba si Hannah Arnold at taas na expectation natin dahil Diyos ko naman, sino bang aayaw sa ganda ni Hannah Arnold? Lahat tayo ay talaga naman nagsasabi na possible talaga makakuha ng corona itong si Hannah Arnold dito sa Miss International. So, ang nangyari, syempre yung expectation natin ay iba ang narating hanggang top 15 lang. Pero kung iisipin mo kasi, si Hannah Arnold ay isa din sa mga amazing candidates last year kasi siya lang ang bukod tangi na nakakuha ng pwesto doon sa top 15 na Asian. Iba. Sobrang iba talaga. Pero kung iisipin mo, pinantayan din yan at hinigitan din ni Nicole Borromeo kasi isa lang siyang Asian ang nakapasok sa top 5. O, di ba? Kung si Hannah Arnold sa top 15, dito naman si Nicole Borromeo ay sa top 5. Kaya masasabi mo, grabe ha, grabe ang galing ng Pilipinas dito. So, yon. So, tulad nga na sinabi ko kanina, I think na-inspired si Nicole Borromeo kay Hannah Arnold the way kung paano niya ilalaban ang sarili niya sa Miss Universe. And then, sa Miss International. And then, nakita naman natin kung paano naman nag-prepare. So, 1 year ang preparasyon ni Nicole Borromeo and then kay Hannah Arnold is almost ganun din, mahigit 1 taon, di ba? But, sabi ko nga, dahil siguro sa nakita niyang nangyari dito kay Hannah Arnold, kaya talagang pinaghigihan niyang maigi yung kanyang paghahanda. Simulan natin sa NATCOS. Yung NATCOS niya, grabe ha. Naloka ako dahil sobrang winner, the way kung paano nila to kinreate bago to sa paningin natin. Yes, yung kulay parang nakikita na natin, it's a common para sa ating mga Pilipino, pero yung design talaga ng gown niya at kung paano niya execute doon sa entablado na Miss International, oh my God, talagang nakita mo na she's a very positive person and then grabe yung energy na ibinibigay niya. Plus, nandoon na alam niya yung pageant na sinalihan niya, which is eto nga ay ang Miss International. Na alam naman natin ang galawan dito, hindi kailangan no parang Miss Universe na atake, pero nagbibigay ka talaga ng energy level na pang Miss International. So, yun lang talaga yung masasabi ko ng, my God, she's good. And then, pagdating naman doon sa kanyang evening gown, bago din yung creation, sobrang ito ay hindi pa natin nakikita na idinala din sa entablado ng kahit anong pageant. So, pag tinignan mo siya, wow! Medyo kung iisipin mo, nakakatakot kasi yung mga iba, very Miss International katulad ni Venezuela. Yung gown niya talagang parang feeling ko magugustuhan talaga ng mga Hapon. Kasi 'di ba pag tinignan mo yung gown niya, may mga fair din plus ang ganda ng color. So, ayun ay parang nakita ko na talagang pinag-aralan din ni Venezuela maigi yung gown na ginamit niya dito. And then either Miss
Colombia, pag tinignan mo si Colombia, ganun din eh. Pasabog din yung gown eh. Yung kay, ano kasi, Nicole, very elegant. Parang feeling ko magugustuhan siya ng mga Japanese people. Kasi kapag tinignan mo siya, yung color, tama lang. So, sumunod pa din siya sa color, hindi strong. Yung light color pa din siya. Plus, pag tinignan mo yung baba, meron siya yung mga parang feathers. Kaya parang sabi ko, yung bongga pa din, di ba? So, sabi ko, panalo ang creation ng gown niya. So, talagang napag-aralan ng maigi kung iisipin mo. So, doon panalo si Nicole Bermeo. Plus, nandoon din ako sa tema na kung paano siya gumalaw during evening gown. Yung styling, marami nagsasabi, yung styling daw ay parang kinuha daw yung styling ni Kylie Versosa. Which is na, kung iisipin mo, oo, may similarity. Pero kasi iisipin ko, okay din naman yung ganon kasi kita talaga yung pretty ng face niya and then parang talagang pinipeg niya ang Japanese look kaya parang pag tinignan mo siya, klaro, so maganda. Hindi ko naman naisip na ganon na parang kay Kylie Versosa pero yung na-zoom nga at natitigan ko yung galawan niya ay oo nga no, kuma-Kylie Versosa. Siguro mas maganda kung ang ginawa niya doon ay curly hair. So pwede din. But, styling niya yesterday, wala na akong complaint. She's a perfect. Perfect yung execution, perfect kung paano siya tumingin sa camera. Plus, nandoon na she's a very smiling person talaga. Yung cute ng ngiti niya, hindi talaga nawawala yon from the beginning hanggang sa natapos yung competition. She keeps smiling. Ayun yung maganda. Yung keep smiling talaga hindi nawawala. At ang tamis-tamis niyang ngumiti. So, ayun yung nakakaganda sa kanya. Kasi the more na nag-smile siya, mas nagtutwinkle-twinkle yung mata niya. Ewan ko kung napansin ninyo yon. Plus, nandoon din ako sa aspeto kung paano siya umatake pagdating sa communication skills. Medyo natakot ako kasi 'di ba? Ito yung matinding tanong eh. Ito yung pinakamabigat na tanong sa kanya. Lahat kung tutuusin, easy. Saka sabi ko pag napunta yung question na to kay Nicole, oh my God, ang dali nito sasagutin. Parang feeling ko magpapabula talaga ng bonggang-bongga. So sabi ko, nako, mukhang mahihirapan siya sa Q&A. Pero guys, pinakita niya pa rin kung gaano siya ka-smarte. Kung paano siya sumagot talagang winner, di ba? Sabi ko nga, naku, mukha siya pa yata magta-title talaga dito. Pero syempre, hindi na ako nag-expect yesterday na title. Nag-expect na ako na she did well. Yung makapasok na lang siya sa top 7, ang laking privilege na natin yon. Kasi after natin, di ba, sa nangyari nga dito sa Miss International, kaya sabi ko, ay okay na to. And then, nakakatuwa kasi ang strong ng top 5 and then puro Latinas halos, di ba? She's a very strong. Ito yung masasabi mong Latina slayers, di ba? Kasi nakipagsabayan siya talaga sa mga Latinas na lumaban dito at itinayo niya talaga na we are Filipino. Ang ganda. So, na-feel ko talaga yung laban niya. Walang halong bias yung competition. At talagang fair talaga sila kung sino yung maganda, sino yung stunning. Ayun yung papapasukin nila. Kaya lang marami talaga mga Latinas na stunning yesterday. And then, natuwa din ako kasi parang maaga palang tinawag na siya more than doon sa naiwan nga siya kako doon sa top 3, yung sa huli. Sabi ko, mas maganda nang tawagin na si Nicole kahit runners-up. Kaya lang nag-expect ako ng higher pa na position niya. Kasi kung i-base mo sa communication skills, yung Q&A, sabi ko nga, panalo yung deliver, panalo kung paano sumagot. Kaya lang, sabi ko, hindi na tayo aarte, third runner-up is big achievement. And, natutuwa ako kasi parang si Colombia, she's a very nice person also. Tapos, siya very strongest din na contestant. Kala ko nga si Colombia yung mananalo. Doon naman siya nagtatanong, deserve ba ng Venezuela? Oo naman, deserve ng Venezuela na mag-title dito. And then doon naman siya nagrereklamo na, nako, si Venezuela na naman. Venezuela na lang ang laging nananalo. Because tinatry nila yung best nila. At yung preparasyon nila sa Miss International, I think okay. So, Colombia, Philippines, Venezuela. So, isa to sa mga masasabi ko wonderful fight para sa pageantry. Kasi kita mo na talagang really beauty queen
yung tatlong to, kapag tinignan mo sila na magkakadikit, talagang sabi ko, yung ganda ha. They're a powerhouse beauty. So, yon. So, gusto ko yung nangyari yesterday dito sa Miss International. Very fair yung dating sa akin. And then, performance level na ipinakita talaga ni Nicole Bermeo, talaga namang masasabi ko, oh my God, pasabog talaga. She's a perfect on the competition. So, doon sa nagtatanong sa akin, nako Mama Sam, did you think kaya bang pantayan to ni Angelica Lopez sa darating na Miss International for next year, lalo na ngayon, walang nakapasok na Black Beauty. So, ako para sa akin, walang nakapasok na Black Beauty, pero hindi ibig sabihin no next year ay wala nang chance na magawa ni Angelica Lopez yung nagawa ni Nicole Bermeo. Actually, pwedeng maulit-uli, pwedeng mas more pa, pwedeng wala din naman. Depende yon sa paghahandang gagawin ni Angelica Lopez dito sa competition ng Miss International. Kasi alam nyo guys, sa totoo lang, yes, to this year, walang pumasok na Black Beauty or Morena, wala kang nakita sa entablado, pero hindi ibig sabihin nun na ayaw nila sa Black Beauty or sa next year ay maaaring maeltokuyo siya kasi walang Black Beauty na pinapapasok ang Miss International. Remember, any color, any kind of beauty. So, ang akin, siguro, pag naghanda siya katulad ng preparasyon na ginagawa ni Nicole Bermeo, I think kaya niyang manalo sa competition. She had to learn a lot. Doon sa nakikita niya katulad ng ginawa ni Nicole Bermeo, nakita niya yung galawan ni Hannah Arnold at nakita niya kung saan yung kulang. And she's a very intelligent. Pinag-aralan niya kung ano yung kulang at ayun yung ginawa niya dito sa entablado ng Miss International. And then, nakita ni Angelica Lopez kung ano yung mga galawan. Hindi ko naman sinasabing gayahin niya dapat. Pero dapat siyang natutunan. Meron siyang na-adapt doon sa ginawa ni Nicole Bermeo yung performance dito. So, para mapag-aralan niya ng maigi kung anong ang ataking gagawin niya for the next year. So, mahaba yung preparasyon niya. She has a year, di ba? Meron siyang 1 year preparation para sa competition na Miss International. So, gamitin niya yon. Huwag siya magpaisi-isi. Gamitin niya yon. Pag-aralan na maigi, manood ng maraming mga Miss International pageant, and then, i-apply niya sa sarili niya kung ano ba yung dapat na galawan na ibibigay niya pagdating sa competition. Kasi hindi imposible na pwede niyang magawa kung ano yung nagawa ni Nicole at pwede niya din malagpasan. Katulad ng ginawa ni Nicole na nalagpasan niya kung ano yung ginawa ni Hannah Arnold. So, ganun lang kasimple yun. Ganun lang na dapat natin maintindihan na it's okay kung Morena Beauty siya at natatakot tayo. Maganda ngang offer ito kasi at least, di ba, nagpadala tayo ng mistisa, nagpadala tayo ng mga parang beauty ay Chinese beauty, and now Morena Beauty. So, ayun yung aabangan natin sa Miss International kung papalo nga ba ang isang Morena Beauty doon sa competition nila. So, ako para sa akin, I'm so excited more kay Angelica Lopez kasi gusto kong malaman kung anong preparasyon at kung ano ang gagawin at anong atake at paano niya ipapackage ang isang Morena Beauty na Pilipina Beauty pagdating dito sa Miss International sa susunod na taon, sa international stage. So, yun yung abangan natin. So, nakaka-excite pa rin, di ba? So, yun. So, maraming salamat. So, doon naman kay Venezuela, I think she deserve it. And then, be happy for her. And then, kay Colombia, bilang first runner-up, you did it. And then, of course, kay Miss Philippines, nakuha natin kung ano yung dapat, and then must to be happy. So, para sa ating bagong reyna dito sa Miss International or sa Binibining Pilipinas na naging Miss International third runner-up. Kung ano yung achievement niya, maging masaya tayo para sa kanya, and then makontento tayo kung ano yung meron tayo. And then looking forward sa mga iba pang pageant na talaga naman, oh my God, nakaka-excite katulad ng Miss Globe at saka ng Miss Universe. So malay mo, hindi natin alam, makuha natin ay better na posisyon doon sa entablado na sasalihan pa ng mga susunod nating beauty queen. So yon, so basta ako para sa akin, laban lang, kaya natin ito. And then,
thank you kay Nicole Bermeo sa kanyang magandang performance na ipinakita niya sa entablado ng Miss International. So yon, kayo guys, ano guys ang masasabi nyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo sa mga tinatalakay natin ngayon. So yun guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin syempre yung notification bell para lagi kayong updated sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. Paalam! Thank you guys! We'll be right back.